Amen. So praise the Lord. Magkakaroon na ulit tayo ng morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 5, day 5. Amen. Revelation 19:7 to 8. Let us rejoice and exult, and let us give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. And it was given to her that she should be clothed in fine linen, bright and clean. For the fine linen is the righteousness of the saints. Ano ba sinasabi rito? Siyempre, pinaka-highlight nitong verse na ito ay yung, for the marriage of the Lamb has come. Dumating na ang kasalan ng kordero. At paano nagkaroon ng kasalan ng kordero? Sabi rito, his wife has made herself ready. Kaya nagkaroon ng kasalan ng kordero, inihanda na nung asawang babae ang kanyang sarili. Hinanda na niya. Handa na siya. Kasi kung hindi siya handa, walang kasalan. At paano naman niya hinanda yung kanyang sarili? Sabi rito, she should be clothed in fine linen, bright and clean. For the fine linen is the righteousness of the saints. Nang ibig sabihin, hinanda niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng isang pinong lino na tinatawag na damit pangkasal. Sabagat kung walang damit pangkasal, walang kasalan. At itong damit pangkasal na ito, sinasabi sa atin, ito ay ang katwiran ng mga banal. Ang ganda ng sequence, di ba? Nagkaroon ng kasalan. Bakit? Naihanda nung asawang babae ang kanyang sarili. Paano? Sa pamamagitan ng damit pangkasal. At itong damit ng pangkasal na ito ay isang pinong lino. At tinatawag siyang righteousnesses of the saints. Bakit righteousnesses of the saints? Sabagat ang katwiran dito ay mga katwiran. Sabagat tumutukoy ito sa pamumuhay. Yung pamumuhay natin, dapat ito ay pamumuhay sa loob ng katwiran na walang iba kundi si Kristo mismo. At ito ay plural, righteousnesses, kasi maraming aspekto ng ating pamumuhay. Katulad ng ating pagsasalita. Paano mo kinakausap ang mga tao sa paligid mo? Paano ka nakikitungo sa kanila? Anong kaugalian meron ka? Paano mo isinasagawa ang mga paglilingkod mo sa Panginoon? Marami yan. Lahat dito, plural. Spiritual man yung paglilingkod mo o Levitical. Marami yan. Ano pa? Paano mo sinasagawa ang buhay pamilya? Madami yan. Dapat lahat ng aspekto ng ating pamumuhay, ugali, lahat ng ating aktibidad, sinasagawa natin sa loob ng Espiritu. Lumalakad tayo sa Espiritu. Hinahayag natin mula sa Espiritu ang Diyos. Yan ang katwiran. Ang katwiran na bubuo sa ating garment pangkasal. Upang tayo ay ma-qualified sa darating na kasalan. Amen. The bride in Revelation 19:7 to 8 refers to redeem and transform tripartite mankind. This bride will wear white linen, which is the righteousnesses of the saints. If we would have to share in this bride, who is adorned with bright, clean, or shining, clean righteousness, we need to adorn ourselves with righteousness. Day by day, we need to prepare bright linen clothing to cover ourselves. This is our daily righteousness. Subjective siya, daily righteousness. Kaya itong bride na ito, unang-una, itong bride na ito,
Binubuo siya ng lahat ng mga believer, mga natubos, lahat ng mga natubos na believer, na transforma, sama-sama. So yan yung bride. At ang bride na ito ay ang kasintahang babae. Pagkatapos itong bride na ito, nakasuot siya ng puting lino na tinatawag na mga katwiran, righteousnesses mga katwiran, righteousnesses madami, plural siya. Righteousnesses of the saints, mga katwiran ng mga banal. Kaya plural, corporate ito. Itong bride na ito, plural at corporate siya. At binabanggit dito, siya ay adorned, na papalamutian, adorned, na papalamutian ng ng isang nagniningning, sumisinag, malinis na katwiran. Hindi yan basta katwiran. Yung katwiran na yan ay ibinunga ng Espiritu. Kaya mula sa katwiran na yan, siya ay napalamutian ng ganyang uri ng katwiran. At sa pagsasalarawan, ito ay katulad ng isang maningning at sumisinag at malinis na garment na siyang mga katwiran ng mga banal sa panahon na yon. Kaya kung gusto mo makasama dito, dapat meron kang ganyan. Yan ang magka-qualified sa atin. Dapat. Bagaman sinasabi natin, corporate ito, pero bawat isa meron. Pag wala ang isa, mapapalayas ka. Pag umatid ka dyan, hindi ka qualified. O baka hindi ka na makapasok dyan. Kaya yan ang sinasabi nating mangyayari sa darating na kapanahunan. Amen. 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 So sinasabi dito, ito ay isang garment na inihahanda natin day by day, month by month, year by year. Sa pamamagitan ng pamumuhay sa Espiritu. Araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Hindi lang yan, oras-oras, minu-minuto. Hindi ito isang iglap na nagawa. Ito ay isang tuloy-tuloy na pamumuhay. Isang tuloy-tuloy na pamumuhay sa buong Kristiyanong buhay natin. Huwag kang hihiwalay sa Espiritu hanggang makumpleto, hanggang mabuo, hanggang sa pwede na siyang isuot. At yan ang titignan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Meron kanyan, nakasuot ka. Kaya may isang parable, di ba? Yung isang dumalo doon sa kasalan na hindi siya nakadamit pang kasal. Siya. Binitbit siya doon. At inilabas siya. Hinaagis pa siya. Doon sa labas na kadiliman. Doon siya bagay. Seryoso siya. Amen. Today's reading na ako. There are two aspects of Christ being righteousness from God to the believers. Okay. The first aspect is that He is the believer's righteousness for them to be justified before God objectively at the time of their repenting unto God and believing into Christ. Christ is our beauty given by God to us to be put on us as our clothing, our glorious dress. Meron dalawang aspekto kasi ng katwiran. So yung unang katwiran ay objective siya. So ito yung katwiran na binigay sa atin nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. At mula sa katwiran na yan, tayo ay inaring matwid ng Diyos. Yan ay si Kristo rin na ating isinuot o pinasuot sa atin. At mula sa katwiran na yan, tayo ay naging maganda sa paningin ng Diyos. Bago na ibigay sa atin yung katwiran na yan, tayo ay mga taong lugmok sa kasalanan. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos.
Pero sa pamamagitan ng katubusan na isinagawa ng Panginoon, ibinigay sa atin si Kristo bilang ating katwiran, objective. At ito ay para makalapit tayo sa Diyos. So yan yung unang katwiran. At pwede rin natin sabihin na yan yung unang garment na binigay sa atin. Katulad yan ng pinakamainam na balabal na binigay doon sa prodigal son nung bumalik siya sa ama. Kasi ano siya, marumi. Di ba? Mukhang basahan. At basahan talaga. Madungis. Galing sa kadumihan. Galing sa sanlibutan. Galing sa kasalanan. At sa kanyang pagdating, agad isinuot sa kanya yung pinakamainam na balabal. Nagbago na yung anyo niya. So yun yung unang katwiran na sinasagisag ng unang garment na binigay sa atin. Mabilis lang yan. Hindi natin trinabaho yan. Galing sa Diyos yan. At yan ay mula sa katubusan ng Panginoon. So, ang Panginoon namatay para sa atin, na ilikha ang isang garment, isang pangkasal. Siya rin yun mismo. Binigay sa atin upang sa pamamagitan nito, tayo ay hindi maging mukhang kasalanan. Yung sinuot natin yan, pwede ka na lumapit sa Ama. Ano ka na? Match ka na sa Kanya. Sa unang garment. Pero kulang yan. Amen. Ito. The second aspect is that Christ is the believer's righteousness lived out of them as a manifestation of God. So yung pangalawa, si Kristo rin. Si Kristo rin. Pero ito ay Kristo na ibinubuhay. Ibinubuhay sa pamamagitan ng pamumuhay. Nang ibig sabihin, pagkatapos mong tanggapin yung unang garment na kung saan tayo ay inaring matuwid upang pwede na lumapit sa Ama, kailangan mo pa rin ng pangalawang garment. At ito ay si Kristo na ating pamumuhay, ibubuhay, upang sa pamamagitan ng ganyang pamumuhay, maihayag natin ang Diyos. Yan, hindi yan overnight. Yung una, biglang binigay lang. Sandali lang yon. Instant garment. Instant yun. Objective kasi yon. Pero yung pangalawa, tatrabahuin mo araw-araw. Ipapamuhay mo ang Panginoon. Araw-araw, ihahayag mo ang Diyos. Hindi ka na mabubuhay sa sarili. Hindi ka na mabubuhay sa makasalanang buhay, sa natural na buhay, na kung ano tayo bago tayo naligtas. At ito ay nangangailangan ng isang kapanahunan na gagawin natin. Pwede natin sabihin sa buong kapanahunan ng ating Kristiyanong pamumuhay. Hanggang mabuo yan, hanggang sa dumating ang Panginoon, hanggang maganap ang kasalan ng Kordero. Pasok ka doon pag mayroon ka nito. Amen. Amen. When Christ was given to us to be put on us, He entered into us to be our life and life supply, to live Himself out of us. This living out is the manifestation of God in Christ. This is pleasant in the eyes of God. Surely, God would justify us subjectively, not just objectively. Amen. So yung unang garment, ito yung Kristo na pumasok sa atin, naging buhay natin. Naging tustos ng buhay sa atin. At dahil dyan, naisilang tayong muli, naging mga anak tayo ng Diyos. Pero yung Christ na yan, na naitustos sa atin, kailangan lumabas, maihayag araw-araw. Hindi gusto ng Diyos na yung Kristong natanggap mo, nakatago lang sa espiritu mo. Tapos nabubuhay ka pa rin sa laman. Nabubuhay ka pa rin sa natural na buhay. Hindi gusto ng ganyan yan. Kapag gano'n ang pamumuhay, natin, hindi tayo maging kaaya-aya sa mata ng Diyos. Kailangan yung Christ na natanggap natin, Panginoon. Makiisa ako sa iyo. Lumakad ako sa Espiritu.
Lahat ng pamumuhay ko, hindi ko ibubuhay sa laman, kundi sa iyo. Kaya nga sinasabi sa atin, maging kaisipan natin nakalaga sa Espiritu. Hindi ka sumusunod sa direksyon ng iyong kaisipan, kundi sumusunod ka sa direksyon ng Espiritu. Paano mo gagawin yan? Dapat yung kaisipan mo nakalagak sa Espiritu. Kasi tayo ay gumagalaw, nabubuhay, ayon sa ating kaisipan. Kung ang kaisipan mo ay natural, wala kang Kristong makakayag. Kailangan nakalagak ang ating kaisipan. At upang mapalakas ang Espiritu natin, meron siyang tayong tustos. Tustos mula sa Panginoon. Mula sa Eklesiya, mula sa salita, mula sa ating pakikipagsalamuha sa Panginoon. Yan ang buhay natin. Hindi ka hahayaan ng Panginoon. Oo, natanggap mo nga ang Panginoon. Nagkaroon ka ng buhay na isilang kang muli. Ay, salamat. Meron akong buhay ng Panginoon. Ligtas na ako sa dagat-dagatang apoy. Tama yan. Pero, anong pamumuhay ang gagawin mo? Babalik ka ba sa lumang buhay? Di ba? Mga kalalakihan. Bago tayo naligtas. Barkada, iinom. Pupunta sa mga lugar ng aliwan. Magsusugal, pupunta sa sabungan. Pupunta sa kasino. Pupunta sa mga palabas na, sabihin mo, maganda mang palabas yan. Mga concert, ball game, mga ano. Pero, ito mga bagay na ito ay mga bagay na sanlibutan. At hahanap ka lagi ng party, mga kasayahan, barkadahan. Yan ba? Kapag ganyan ka, delikado ka. Kailangan nariregulahan tayo ng Espiritu. Tungo sa katwiran, tungo sa kabanalan, tungo sa transformation. Kaya salamat sa Panginoon, merong ministeryo. Palagi tayong natuturuan, napapaalalahanan, at dito sa lupa, bagamat nandito pa rin tayo, hindi tayo pwede mabuhay na isang makalupang buhay. Ang Eklesiya, ang ating pamumuhay, kasama ng mga banal na itatayo sa loob ng katwiran. Kaya, ang goal natin, ihanda ang ating wedding gown. Amen. 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 Okay, so these two aspects are typified by the best robe and the fattened calf in Luke 15:22-23. The best robe typifies Christ as God's righteousness, given to the believers to cover them outwardly before God as their objective righteousness. The fattened calf typifies Christ as God's righteousness, given to the believers as their life supply for them to live out God in Christ as their subjective righteousness. So meron ditong pagsasalarawan na muling pinakita sa atin. At ito ay yung tungkol sa alibughang anak. Lahat tayo familiar dyan sa kwento na yan, alibughang anak. Kasi kwento natin yan. Yan ang istorya natin. Yung kwento ng alibughang anak, kwento natin yan. Na itong alibughang anak, nagwaldas siya ng kabuhayan sa sanlibutan. Nagwaldas siya. Nabuhay siya katulad ng isang miserableng tao. Ano nangyari sa kanya? Wala siyang makain. Ano kinakain niya? Yung pagkain ng baboy. O diretso kung sasabihin, kaning baboy yan. Ang yaman niya. Siya ay anak ng isang maharlika, ang kanyang ama. Pero nasan siya? Nandun sa putikan, kasama ng mga baboy. Kumakain kung anong kinakain ng baboy. Yan ang pamumuhay ng isang makasalanan. Pwede natin sabihin, yan ang history natin.
sapagkat ang baboy ay marumi. Gusto niya sa putikan. Gusto niya sa mga lugar ng karumihan. Maraming mga believers, mga unbeliever, ganyan naman ang kanilang pamumuhay. Kasalanan na marumi sa paningin ng Panginoon. Ang kanilang mga tinitignan, pinapanood, iniisip, mga kasamang tao, nagkakaisa sa mga bagay na ganyan. Pero pag humalo ka sa unbeliever, yung mga usapan ng baboy. Oo. Di ba? Nagtatawanan, nag-i-enjoy sa mga ganyan mga discussion. Pero isang araw, bumalik siya sa tahanan ng kanyang ama. Ibinigay si Kristo bilang kanyang best robe. Balabal ng kaligtasan na itinakip sa kanya. So bago yan, mukha siyang basahan, tinakpan siya ni Kristo. Ganun din tayo. bago nadala si Kristo sa atin, tayo ay mga madudungis na tao. Pero ngayon, diba, ating covering, takip ay si Kristo. Yan. Pero hindi lang yan. Sabi ng Ama, dalhin dito ang pinatabang guya. At yun ay para sa pagkain. At yun naman ay tumutukoy kay Kristo bilang katwirang panloob upang tugunan ang ating pangangailangan. Ating kagutuman, ating kahinaan, ang ating kasabikan sa mga bagay na magpapasaya sa atin. Siya ang naging lahat-lahat sa atin. Yan ang sagisag ng fattened calf. May damit ka nga. Ang ganda-ganda mo. Gutom naman yung tiyan mo. Ibig sabihin mo, bali wala itong damit. O hindi ko kailangan to. Kasi dahil sa gutom. Kaya ang tao pag gutom, lahat ginagawa eh. Kasi kailangan matugunan yun. At ang Diyos alam niya yan. Binigay niya si Kristo bilang kasuotan. Pero si Kristo rin ang ating tustos ng buhay, ang ating pagkain. Kaya sa John, sabi ng Panginoon, di ba? Siya ay pagkain. Siya ay tinapay. At diretso niya sinabi, pwede niyo akong kainin, pwede niyo akong inumin. Ang aking laman ay pagkain, ang aking dugo ay pagkain. Basahin niyo yung John 6. Diretso yan. Kaya pag sinasabi natin dito na ang Panginoong Yesus ang ating pagkain, biblical yan. Ayaw mo man mapakinggan yan, wala kang magagawa. Yan ay biblical. At sabi ng Panginoon, ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Amen. Kaya nilalarawan dito kung paano ka kumakain physical, na kailangan mo ang pagkain. Kailangan mo siya spiritually upang madala tungo sa loob mo, mag-digest, ma-assimilate, maging himay-may mo, at upang siya ang maging buhay at pamumuhay natin. Yan yung second garment. Amen. Even though the robe was put upon the prodigal son, he was still hungry. He could have said, Father, I need something to eat. I was eating the pig's food. Oh, pig's food ang kinakain. Pig's food. Ano pig's food? Kanin ng baboy. Diba? I am starved to death. Father, I don't need this robe. I need something to eat. So, pag gutom ang tao, talagang baliwala lahat. Sabi niya, ang kailangan ko ay pagkain. Kaya yung iba, di ba si Jacob, naalala nyo? Yung birthright niya, binenta niya, binaliwala niya, dahil gutom siya. Yan ay nangyari. Kaya itong prodigal son, mamamatay sa gutom ito. Anong sagot ng ama? But the father could say, Son, if you are so poor in rags, I cannot serve you anything.
I must beautify you first by dressing you up. Then you match me. Then I can serve you with a pleasant meal, the fattened calf. Sabi ng Ama, hindi kita pwedeng pakainin nang hindi ka muna nadadamitan. Kasi hindi tayo magkakamatch. Kailangan madamitan ka muna. At kung nadamitan ka na, tsaka ko sa'yo ibibigay yung fattened calf. Kaya una muna yung unang righteousness. Yan ay si Kristo bilang ating katuwiran. Kung hindi natupad yan, wala ka. Wala kang fattened calf para kainin. Amen. The best robe is a type of Christ being righteousness to us outwardly. The fattened calf typifies the subjective Christ entering into us to be enjoyed, digested, and assimilated by us to become our tissue, to become us. By eating the fattened calf, the prodigal son's face would be transformed. He came back with a pale face, but after eating the fattened calf, his face would become shining, bright, and colorful. Yan, di ba? Nung dumating siya, gutom na talaga naman siya. At malnourished siya, namumutla sa gutom. Nakakaawa ang kanyang sitwasyon. Marumi na, gutom pa. Kaya yun yung pinapakita sa atin. Pero nung kinain na niya yung fattened calf, ayun, nagbago ang kanyang itsura. Nagkakulay ang kanyang mukha na dating putlang-putla sa gutom. At siya ay naging isang maayos na tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Dito sinabi na, ang kinakain mo ay magiging ikaw. Tama naman yun physically, kung ano yung kinakain mo, yan ka So yung mga dietitian, sabi niya, you are what you eat. Kaya yung mga tao sa mundo, iba-iba yung expression. Kasi iba-iba yung kinakain nila Katulad ng mga Amerikano. Napaka-nutritious. Kumakain sila ng beef, milk, mga cheese, mga prutas, na mga sagana. Ang lalaking tao, lalaki ng katawan. Ang bibigat. Yun yung expression ng mga kinakain nila. Yun ang mga taong walang makain. Makain ng konting lugaw, konting gano'n. Dahil wala silang makain Siyempre, itsura nila, mas iba. Kaya, you are what you eat. Kung anong kinakain mo, yun ka. At kapag si Kristo ang kinain natin spiritually, tayo ay, naghahayag sa Panginoon. Ang kanyang kabanalan, nagiging kahayagan mo. Ang kanyang katwiran, nagiging katwiran mo. Ang kanyang pag-ibig, nagiging katwiran mo. Siya ay liwanag, tayo nagiging liwanag. At kung ano siya, nagiging ganun din tayo. At ito ay ang kahayagan ng Panginoon mula sa pagkain. At kung kumakain ka, naibubuhay mo siya. Kasi, kung anong kinain mo, maging ikaw. Si Kristo ang kinain mo, maging Kristo ang iyong pamumuhay. Kaya sinasabi natin na ang pangalawang garment ay ang katwiran na si Kristo mismo na hinahayag natin. Pero ang paghahayag natin ay nanggagaling sa pagkain sa Panginoon. Hindi mo siya mahahayag kung hindi mo siya tinatamasa. Hindi mo siya nararanasan, hindi ka bumabaling sa Kanya, hindi bukas ang sarili mo sa Kanya. Hindi mo siya mahahayag. Ang pinakameron ka lang ay buhay na naipasok niya sa iyo. Hindi sapat yan para makabahagi ka sa kasintahang babae at makapasok sa kanyang kasalan at mag-enjoy sa kanyang piging kasalan na aabot ng 1,000 taon. Kaya, purihin ng Panginoon. Medyo, sasabi mo, Brother Danny, may kahirapang ihanda itong pangalawang garment. Buti pa yung una, binigay na lang. Tama ka dyan. Yung una, binigay lang hindi mo pinaghirapan. Ang Panginoon ang namatay sa krus. Ang ginawa mo lang, nanampalataya ka. Pumasok ang Espiritu.
At yan ay ang ating buhay na walang iba kundi si Kristo. At sa pamamagitan niyan, binigay si Kristo bilang damit mo panlabas. Di ba? Sinasabi tayo mga nanampalataya ay inaring matuwid sa pamamagitan ng katubusan ng Panginoon. Unang garment lang yan. Pero yung kasalan, nako, binigyan tayo ng parable ng Panginoon tungkol dyan. Sa isang kasalan, merong isa na hindi nakasuot ang kasal. Anong ginawa? Binitbit siya. Tinapon. Oh, Lord Jesus. Kaya itong mga tinatalakay natin, ito ay mga paghahanda sa kasintahang babae. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay katwiran. Anong uri ng katwiran meron ng kasintahang babae para siya ay makasama sa kasalan ng kordero? Amen. This is Christ given by God to us as righteousness in two aspects. As the outward righteousness to beautify us, and as the inward righteousness to supply us, to live Himself out of us to be God's pleasure. Kaya salamat sa Panginoon na talakay natin ang dalawang uri ng katuwiran. Isang objective, isang subjective, na tumutukoy sa dalawang uri ng kasuotan. Yung unang kasuotan, para tayo ay mapaganda at makaharap sa Ama. Yan ay ang objective. At yung pangalawang garment naman, ito yung ating ibubuhay. Araw kada araw, buwan kada buwan, taon kada taon, nabubuhay tayo sa isang katwiran na walang iba kundi si Kristo, na tinutukoy ng pangalawang garment. At kung tawagin siya ay damit pangkasal. Isang pinong lino, maningning, sumisilay, malinis. At ito ang katwiran ng mga banal upang sila ay makapasok sa kasalan ng kordero. At yan ang kailangan nila na tumutukoy sa paghahanda na isinagawa ng kasintahang babae. Amen. Salamat, Panginoon, na tinanggap ka namin bilang aming unang garment. Kami inaring banal upang kami malinisan at makapasok sa kinaroroonan ng Ama. Salamat din sa ikalawang garment na isinisagawa namin sa kapanahunang ito. Panginoon, nawa kami ay patuloy na sumulong upang ang aming damit ng kasal ay makumpleto at kami magkaroon ng bahagi sa darating na kasalan ng kordero at makapasok, makapagtamasa sa piging ng kasalan. Salamat, Panginoon. Amen.